Hello. Continuation tayo. Bali, ang topic natin ay Sanctifying Grace. Ito para doon sa mga couples na kasal na sa church. So, diba, magkukumpisal. General confession. Tapos, lahat ng mga yun nga, mga kasalanan mula from here tapos hanggang yung mga marirecall hanggang magka-isip yun. Tapos yung mga mortal sin, diba, yung mga mortal sin, kasi isang mortal sin is may isang what do you call this, parang demon na nakasakay doon. So kada isang mortal sin, kada gawa mo ng kasalanan, may nakasakay doon. So ang para matanggal yun is kailangan mong magkumpisal kasi magkakaroon ka ng harassment. Yan ng yung yung isang problema, gagawa siya ng paraan, nakagawa ka na naman ng another sin, tapos ibang sin na naman, ganon. So kaya yun, kukumpisal. Tapos meron pa yung soul ties naman na yung naging relationship mo nung bawa single ka pa or basta yung mga ex, ganon. May mga soul ties yun. Doon sa soul ties na yun, pag nagkaroon kayo ng relationship na parang yung nagkaroon kayo ng sex ba, ganon, nagkakaroon kayo ng soul ties, yung mga ex, mga flings, ganon, diba? So kailangan mo rin yun, parang i-break doon sa harap ng Blessed Sacrament. Ngayon, pupunta ka kay Mr. Google. Andun yung mga prayers to break the soul ties. Yung pangalan, diba? Para yun, isa pa yun sa mga burden. Yun. Tapos pag yung mga contraceptions, bawal din yun. So isa din yun sa sa bawal. So tayo naman, syempre minsan paano yung halimbawa may mga pangangatwiran pa na paano kung halimbawa kailangan naman talagang kailangan mag-control, paano bang gagawin? Kasi hindi tayo pwedeng mag-contest sa church. Kasi kung yun ang binigay na rules,
pag tayo ano pa, lalo lang bibigat ang ano natin. Magko-contest ka, mag-complain ka. Diba? Bawa, sabi huwag kang papatay. Diba? Syempre may mga katwiran, bakit ganun. Syempre may exemption yun. At saka, basta, halimbawa, yung 10 Commandments, binigay. O, wala ka namang contest dun, di ba? Papangitwiranan mo na, papangatwiranan mo pa ba wala ka namang, syempre, kaya nga maraming, Protestant. Maraming lumabas ng church. Kasi ayaw nilang sumunod. Diba? Dahil, marami kang susundin. Dapat mong sumunod. Diba? Ang sabi nga is, obedience is better than offering ba yun? Obedience. Basta mas obedience. Kailangan natin mag-obey. Ngayon, syempre, sinners naman tayo. Kaya, ang Sacrament of Reconciliation. Tsaka, ang church naman, may mga naman yan Bawa, may mga yung grounds niya. Kung gaanong yung kasi ang hirap ipaliwanag, diba? Yun, basta basta 10 Commandments, sumunod ka, diba? Kasi gano'n yun, kaya yung iba naliligaw na kasi ang church pala is ganun kahigpit. Dati nagbabasa akong Bible, parang okay lang, ganyan. Yan pala hindi. Kung ano talaga yung mga ni Christ. Bawa, this is my body and blood. Paniwalaan mo yun. Diba? Na ito-turn yung Eucharist into His body and blood. Paniwalaan mo. Diba? Sabi niya, kailangan ng baptism. Hindi makakapasok sa langit ang hindi baptize. Which is, dati okay lang. Pero hindi. Kailangan pala talaga. Yun. Tulad niyan. Ang couples na civilly married lang. O civilly married. Which is, pa rin pala yun. Mortal sin pa rin. Kailangan magpakasal sa church. Hindi naman kailangan marami kang handa, maraming bisita. Pwede ka naman pala ikasal ng kayo lang, ninong-ninong. Tapos, isang ninong, gano'n, magulang mo. Kung ka naman, hindi kailangan ng maraming bisita. Importante doon yung blessing. Diba? Tsaka, ayun, yung blessing ni God para yung daloy ng grace. Tuloy-tuloy. Tapos, di ba may soul ties? Ano pa? Yung intergenerational sins, yung mga kasalanan pa ng mga magulang. So, kailangan mo ring i-cut yun.
may renouncement din yun. I-renounce mo, tsaka kailangan din sa harap ng Blessed Sacrament. So, hindi rin madali, pero yun ang mga steps. Kailangan nating gawin yung tama, diba? Kung gusto mo. Kasi, happy-happy ka. Okay lang, party. Masarap ng buhay. Relax lang. Kampante lang, pero paano? Diba? Kung ngayon pa lang magagawan mo na ng paraan. Tsaka, hindi ka sigurado kung maghintay ka pa ng last day. Diba? Kailangan taglay mo na para tsaka yung ayaw mo ba yun? Kabady-bady mo na lang si God, diba? Lord, ganito. Diba? Kasi ang hindi pinapakinggan ni God ang mga prayer ng sinner. So, diba? Kaya, diba may mga prophets. Kasi, hindi makikipag-usap ang God. Pero, ikaw, kung mo na, parang friends mo lang. Diba? Kung karapat-dapat ka sa kanya, madali na sa'yo mag-ask ng something. Pero hindi naman yung mag-ask ng something, kundi yung maging marapat ka lang para sa kanya. Diba malaking na yun? Achievement na. Kasi ang pinaka dito is maging saint. Yan ang na everyone is called to be saint. Diba? Yun. Tapos yun, yung intergenerational sins, diba? May prayers doon, Mr. Google, tsaka kung paano, ganon. Yun. Tapos, yun nga, may mga occult practices. Kailangan, rin yun, i-renounce din yun. Diba, pamahiin, mga luck, diba? Mga lucky charms, bawal pala yun. Mga pusang kumakaway. Ano pa ba? Yung bawal magwalis ng gabi. Bawal magwalis pag may patay, mga ganun. Bawal pala yun. Kasi, mas pinapaniwalaan mo yung luck kaysa sa paniwalaan mo si God na magkaroon ka ng faith. Yun. Tapos yun, basta yung yun nga, mai-renounce mo yun, yung mga yun, tapos ka na mag-umpisal. Nagawa mo na yung yung mga renouncement. Ngayon, naman, kailangan mo ng proper disposition of morals.
ano naman yun? Siyempre, pag nakapankumpisal ka, hindi mo lang pwedeng babalik ka dun sa kasalanan mo. Diba? Kailangan, bibitawan mo na yung mga hindi dapat. Kasi hindi pwedeng yung yung paa mo punta sa langit, yung kabilang paa sa kabila. Hindi pwede yun. Diba? Kailangan buo ka, papasok. Ngayon, pumili ka. Diba? Doon sa easy life, na alam nyo kung saan ang punta, o dito sa isang syempre pag isang bagay na pinaghirapan, diba? Mas masarap makamtan. Diba? Tsaka yun nga, very cunning yung yung evil, diba? Yung mga tukso, mga yun nga, easy life, which is hindi yun ang tinuro sa ating daan, because si Jesus nagpakamatay sa krus para sa atin. Pinili easy ba yun? Diba? Hindi easy yun. Na ibinigay niya yung buhay niya para sa atin. Tapos, babaliwalain lang natin. Diba? Palagay mo sa ginagawa mo ba? Ano ba yun? Ano ba yun sa ginawang ni Jesus sa atin? Sa ginawa niyang pagsisave sa laki ng hirap niya. Diba? Kailangan recompense, diba? Na andyan na si Jesus. Susunduin niya tayo. Diba? Kailangan mong magsumikap. Ano ba ang tinuro niya? Ano ba ang requirement niya? Ano ba ang requirement? Diba? Ngayon, kung ayaw mo sumunod, diba? Kaya nga yung iba, gumawa na lang ng sariling Bible, gumawa lang ng sariling simbahan, gumawa ng sariling rules, kasi ayaw silang sumunod. Ikaw ba? Ano sa palagay mo? Diba? So, kailangan tayong sumunod. So, diba? Doon may 10 commandments. May mga pa. Charity, may almsgiving. Yun. So, topic natin yan. Doon muna tayo. Yun. Renounce mo. Tapos, yun, proper disposition of morality. Ngayon, pag okay na yun, diba? Siyempre, yung ugali mo, yung mga way of living mo, kailangan babaguhin mo yun. Diba? Na maging marapat ka talaga. Hindi pwedeng marites. Hindi pwedeng sabong-sabong dyan. Hindi pwedeng, kailangan yung sa palagay mo is tamang gawain, diba? Tapos yun na, proper disposition. Tapos palagay nyo, okay na yun?
Di ba? Siyempre, kailangan ng i-maintain mo yon. Tsaka, isa pa yon, meron pang isa pa. Yung sin of omission. Yung mga bagay naman na hindi mo ginawa. Diba? Halimbawa, may nangangailangan, hindi mo tinulungan. Sin of omission yun. Diba? May nakita kang mali, hindi mo tinama, pinabayaan mo lang. Sin of omission yun. So, kaya yun ang kailangan ng So, kailangan itatama mo rin ang lahat para straight ka, diba? Tapos yun, malapit na, diba? Makakumpisal ka, may sanctifying grace ka na. Pero, kailangan, huwag mo nang, para hindi mawala yun, alagaan mo. Diba? Prayers. Pagkagising pa lang sa umaga, prayers. Diba? Kada blessing may dadating. Thank you, God. Diba? Yung lagi mo siyang naaalala. Kasi nandiyan lang naman siya, nandiyan lang nakaabang kung kailan siya tatawagin, kailan siya maalala, diba? Thank you, God. Prayers. Tapos rosary. Yun. Diba yung cares, yung sinasabi ko. Cares. Confession, adoration. Diba yung confession? Adoration, rosary. Kailangan ng rosary kasi yun ang tutulong sa atin sa araw-araw. Diba? Yun. Tapos, Eucharist, diba, pag Sunday. Tapos yung mga, sacraments. Which is, nasa tayo, diba, yung sacrament ng yung kasal. Diba? Kasi, yung mga kasal sa church, kung paano makukuha yung sanctifying grace. Ngayon, yun na. Tapos, yun nga, pag para lumutang yung mga kasalanan mong is devotion sa Our Lady of Sorrows. Bakit Our Lady of Sorrows? Kasi, andun sa promises noon ang illumination of conscience. Yung konsensya mo. Paano mo na lang bigla na lang maaalala mo yung mga nagawa mo pala, kasalanan pala yun. Ganon. So, doon na lang muna tayo. No. So, yun, proper. Nakakumpisal ka na. Proper disposition ng morality. Diba? Living saints ka na. Diba? Yung araw-araw. Ngayon, meron pang isa. Yung almsgiving. Yun, na kailangan mong tumulong sa mga nangailangan kasi diba, sabi ni Jesus, love your neighbors, tsaka love your enemies, diba? Kahit enemies mo, kailangan love mo yan. Yun. Diba? Na love your neighbors as you love yourself. Yun. Doon muna tayo. Tapos, yun nga, isa pang ng rosary is yun, sa mga bata na protection, diba?
sa buong family. Kaya nga rosary na buong family. Kasama ang family. Yun ang yun ang kasi syempre, kailangan ng protection para sa buong family. Tsaka yung mga yung mga pangangailangan. Ayun. Tsaka sa rosary, marami kasing maraming ang rosary. Maraming naitutulong. No? Yun, diba? Lahat naman ng saint nagro-rosary. Inaano nila, halimbawa, inaano ng iba yung rosary. Ito, hindi sila Catholic kasi. Pero, hindi pa nila na-experience kasi. Ano ba yung something na inaayawan nila. Diba? Pero sa atin, yan, kayamanan yan. Diba? Rosary lang, hindi ka makatulog. Basta bless rosary, wakan mo lang. Katulog ka lang. Diba? Yan to ward off the evil spirits at saka yung help ng Blessed Mother andyan, hindi tayo pabayaan. Okay na muna. Next time uli. Basta yun. Diba? Ano mo na? Okay na. Living, ka na. Living with sanctifying grace. Kung may sanctifying grace ka, hindi ka natatalaban ng mga curses. Diba? Mga witchcraft, mga kung ano-ano. So, meron pang sige, as we go on na lang, yun na muna tayo. So, ayan na, may sanctifying grace ka na. Ngayon, unti-unting linis pa. Diba, nandiyan ka na, may maalala. Linis, unti-unti. Ayan na. Diba, jaran. Okay. Next time ulit. Bye-bye.